Yun sa akin bilang guro, alam niyo po yung pagbabaklas ng mga ay naging medyo mabigat sa kalooban dahil bagamat yun ang utos ng ating Deputy Secretary ni Honorable Sara Duterte, siyempre susunod po tayo sa kung anong ninanais nila dahil yan po ay ang kanilang direktiba ay dumaan mula sa mga sigurado sa mga expert, sa mga pag-aaral at sa mga research could most probably at talagang sinaniniwala akong pinag-aralan ng mga eksperto. Ito lang po ay perspective mo ng isang guro. Hindi naman po tayo sumusuway kaya nga po nagbaklas tayo. Medyo nakakalungkot nga lang po sa isang guro katulad natin na siguro yung pagdidikit, yung effort na noong mga unang panahon na ginawa mo para maging maganda yung classroom mo ay hindi naging na ngayon ikakalasin mo na. At sa totoo lang po, yun naman talaga mga dekorasyon sa classroom namin. Hindi naman po talaga sa dekorasyon lang. Minsan po ginagamit namin sa instructional manual. Pero wala akong kaming magagawa dahil andyan na. Sige, kalas na lang ng kalas. So ayun nga po, nag-umpisang araw ngayon sa isang medyo malungkot sa isang guro katulad ko dahil siyempre susunod tayo doon sa inuutos ng ating Defense Secretary na sabi nga po niya kailangan ng ating mga classroom ay maging free from yung mga dikit, yung sa mga materials na nakikita doon sa ating paaralan dahil sabi nila mas maigi na dapat ito ay malinis at wala nakikita yung mga marami masyadong dikit dahil ito ay hindi din nakakatulong doon sa retention ng mga bata. So bilang isang guro, susunod tayo dahil tayo naman ay nasa ilalim ng umbrella ng Department of Education at ito yung ating pinakuhaan ng pamumuhay. Pero sa isang banda, malungkot ang araw na ito para sa akin dahil sa haba ba naman ng mga panahon na ginamit natin, ginugol upang patuloy na maidikit yung mga instructional materials na yan na nasa ating mga pader, nasa ating mga board, ay nakakalungkot na kailangan na sa kalasin dahil ito nga ipinag-uutos. Una, bilang isang guro, nakakalungkot dahil yung effort, yung time na ginamit mo para maidikit yon. Siyempre, gumastos na rin tayo ng kaunting pera, gumastos na rin tayo ng kaunting galing sa ating bulsa para maidikit yung mga yan. At saka sa isang banda, sa akin bilang isang guro, hindi naman tayo sa sumusumay sa ating kagawaran ng edukasyon. Sa aking nakikita ay kaya ako naglalagay bilang isang elementary teacher ng mga instructional material na nasa pader at nasa mga instructional board dahil naniniwala ako doon sa ma-retention ng mga bata ay kapag meron silang nakikita ay sila ay nagkakaroon ng bagong kaalaman. Yun nga lang, dahil sabi din ng DepEd ay dumaan sa kanilang mga masususing pag-aaral, kailangan nating sumunod. So ako po bilang guro, dahil ka-6 na baita sa paaralang elementarya ng Batong Dalig ay sumunod at patuloy na sumusunod sa mga ninanais ng ating kagawaran ng edukasyon. Bagamat medyo malungkot sa atin na ang pagbabaklas ng araw na ito ng mga instructional materials natin na pinag-ipunan, ng oras, ng pera, ng effort, ay kailangan na rin po tayong sumunod dahil ito po ang ating pinag-uutos sa atin. Unang-una, sa mga nakikita nyo po instructional materials na nakikita natin ay hindi lang naman natin ginagamit bilang dekorasyon sa ating classroom. Ginagamit din po natin yung instructional materials na yan bilang gabay sa pagtuturo. Yung mga larawan, yung mga salita ay ginagamit natin para pag sila ay nagkakaroon ng klase ay pwede nilang tingnan yung mga leksyon na dinidiscuss ng guro. So sa pagkakataon pong ito, wala tayong magagawa at andyan na ang inyong gurong Mangenang Mindoro. Siyempre mag-uumpisa na ang school year ay magtatapos at magkailangan na nating magbaklas. Siyempre pagkatapos ng pagbabaklas na ito, habang ginagawa ko yan, nag-iisip na naman ako kung paano naman pagagandahin ang classroom. So siyempre, nakikita natin ang pagpapaganda ng classroom ngayon dahil nakalakas na yan, ay kailangan nating tayo ay magpintura ng bago dahil doon sa mga naiwang dumi at debris mula doon sa ating pagdidikit. At syempre, sa oras na ito ngayon, ang ating ginagawa na ay tayo ay naglilinis na nga ng ating classroom bilang pagsunod sa ating inuutos sa atin. At nag-iisip na rin tayo habang tayo ay nagkakalas kung saan tayo kukuha ng pintura dahil siguradong kailangan natin itong pinturahan. Hindi naman ako pumapayag ng aking classroom ay madumi sa bawat araw ng pasukan dahil itong ang classroom ay ginagawa nating pangalawang tahanan. Syempre, pag sinasabing siya iyong pangalawang tahanan, kailangan patuloy mo yung nililinis at kailangan maganda din yan sa paningin mo sa araw-araw. Syempre, dahil araw-araw mo kasama yung mga bata na syempre tinutuloy mo din iyong mga anak. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat at tayo ngayon ay nag-offline baklas dahil utos po ng ating Defense Secretary ay magbaklas ng mga instructional materials o isa ibang dekorasyon sa aming paaralan. Medyo, syempre habang ako po yung nagkakalas, medyo nalulungkot ako dahil
Siguro doon sa tagal ng panahon na nakalagay yon, pinaghirapan, ng pera, ng effort. Medyo nakakalungkot sa isang guro na makitang ganun. Ngunit wala naman ho tayong magagawa dahil yun ang uutos ng ating DepEd Secretary. Kung hindi naman tayo susunod, baka sabihin tayo ay hindi sumusunod sa kanyang mga ninanais. Okay naman po yun. Yun nga lang po bilang sa isang perspektibo ng isang guro, nakakalungkot dahil alam niyo po yung mga nakadikit na yun, hindi lang naman talaga sa dekorasyon. Minsan po siya instructional material talaga namin. So, ayun, sumunod na lang.